ano to, um, Gilas versus New Zealand. So, again, na-expose, okay? Na-expose dito sa game na to, na-expose yung difference ng PBA itong paglaban sa New Zealand Tall Blacks, okay? Na-expose yung ating 9-time MVP. Nothing against him. Magaling talaga siya. Pero, on this game, he was ineffective. Kasi nung pinalitan niya si AJ Edu at si QMB o si Quintin Millora Brown, parang na-expose yung kanyang kabagalan. Okay, na-expose yung kanyang kabagalan. We need guys in the pool. Okay? Junmar would still be there, but Junmar should be with someone na mabilis. Di ba? We need guys like AJ Edu and UMB that can switch. No? At saka yung health defense na napoprovide ni AJ Edu. Okay? Kasi ano yun yung mga wings natin, sila di ba si Balti? Di ba? Balti should be given a chance to play. Kasi we need guys, athletic si Balti, can switch. So, yung pagkawala ni Japet Aguilar, hindi na napunuan na yon, di ba? Kasi nga, siyempre, hindi naglaro si Kai Soto So, yun yung sinasabi ni nung isang sports journalist si Homer Sison na sinabi nga niya na kahit maglaro pa daw si Kai, hindi mananalo yung Pilipinas. Well, yun you should be, kailan mo lang inad si Balti, di ba dapat noon pa yan? Kasi si QMB, late na siya pumasok, although he knows the system, pero late na siya pumasok kasi nga nag-aantay siya ng contract. So, nandun na yun. Maganda naman ang nilalaro ng ating Philippine National Team o nung Gilas. Maganda. Hindi tayo natambakan. Exciting nga yung laban But the only problem is yung defense. Na-expose tayo. Kasi kita mo yun, corner trees. Dahil nag-overhelp tayo, nagko-commit tayo to help, naiiwan yung mga shooters. At syempre, yung mga 3-point shooting natin, hindi pumapasok. So, yun yung sinasabi ng mga bata ngayon na ala Kerry, ala Thompson, ala Damian Lillard, ayan, pag hindi pumapasok yung 3-point shot, nagmimintis na. We miss a lot of 3-point shots. We miss a lot of free throws. Anong evidence nun? Lamang tayo sa rebounds dahil marami tayong mintis. Diba? So, yun lang pa.